Hi mga Mars! Another recipe na naman po ang i-share ko sa inyo ngayon. Gagawa naman tayo ng isang recipe na pang dessert. Pwede rin po itong pang negosyo. Isa pa po, napapanahon ngayon na ang ating recipe na gagawin. Patok na patok po ito ngayon na pang benta. Kaya kung ako sa inyo, try nyo na rin itong gawin at sigurado po ako na magugustuhan nyo ito. Napakadali lang naman po nitong gawin mga kumare. Start na po tayo. Unang-una po syempre ay nag-chilled ako dito ng 2 all-purpose cream at saka condensed milk. Dapat po chilled ito overnight. Tapos gumamit din po ako dito ng cream o. Bali 3 piraso lang po ng cream o yung nagamit ko dito at isang pack na graham crackers. Any flavor po ay pwede nyo gamitin. Siyempre, unang-una, ibibit natin yung ating all-purpose cream. Bali, gumamit po ako dito ng hand mixer kasi meron naman po ang hand mixer. Pero pwede po kayo gumamit dito ng wire whisk. Kaya lang medyo tsaga-tsaga lang kasi mas matagal po yung pagbibit kapag wire whisk po yung gagamitin natin. Pero kagaya po na sinabi ko, okay lang po kung yun ang gusto nyong gamitin. So, ganito lang, ibibit lang natin siya hanggang mag-double po yung volume niya. After po mga 5 minutes ng pagbibit ko dito is nilagay ko na po yung isang datat ng condensed milk. Alam niyo po mga mare, yung 1 pack na condensed milk at saka yung 2 packs ng all-purpose cream ay saktong-sakto po ang lasa niya. Hindi po siya sobrang tamis. Kaya kung ako sa inyo gagawa kayo nito, sundin nyo lang po yung sukat po ng ating mga sangkap. Pero kung hindi po kayo mahilig sa sobrang tamis, kahit half can lang po ng condensed milk is pwede nyo na pong gamitin. Alam nyo ba mga Mars, trending ito ngayon na pang negosyo. Bali, kapag nag-set po ito, ibabalot ito sa foil at pwede natin itong gawing pang negosyo. Kaya kung ako sa inyo, try nyo na po ito. At isa pa napapanahon ito ngayon kasi nalalapit yung ating mga espesyal na okasyon. Patok din po itong panghanda. Kaya kung sa inyo mga Mars ay gagawin nyo na po ito. So, bali, itong ating biskuit is dudurugin lang natin. Pwede nyo naman pong gamitan ng kahit anong pangdurog. Ako, baso lang yung ginamit ko. Mabilis naman po siyang madurog. At take note po mga mare, dapat huwag masyadong pinoy yung pagkakadurog sa ating biskuit para po kapag na-mix natin siya sa cream mixture is medyo may buo-buo po siya. At saka ang sarap po ng lasa niya kapag nag-set po siya at kinain natin. Lasang-lasa po talaga yung ating biscuit na cookies and cream. So, after po na madurog ko na ito, ay mag-a-assemble na tayo mga mare. Simple lang naman po yung gagawin nating pag-a-assemble. Pero syempre, bago tayo mag-assemble, imimix na muna natin yung ating biscuit dito sa ating ginawa na cream mixture para po ma-well combine na yung ating biscuit at saka yung cream. At saka lumambot na rin po yung biscuit. Madali lang po itong lumambot mga mare. So, pagtatapos nito, ay mag-a-assemble na tayo. Bali dito, gumamit ako ng isang square na Tupperware. Nabili ko lang po ito sa Orange Shop. Dahil wala po akong parchment paper, bali, ang ginamit ko lang ditong pangsapin is yung plastic. Yan. Bali, meron po kasi akong plastic dito na medyo malaki siya. Nilatag ko lang ito sa Tupperware para po mamaya kapag nag-set na yung ating graham bar, hindi po tayo mahirapan sa pag-alis nito sa lagayan. Ganyan lang po mga mare. Pagkatapos niyan, isasalansan na natin yung ating mga grahams. Bago po natin ito ilalagay, naglagay lang ako dito ng tubig tapos inilublog po lang po yung graham biscuit. No need na po maglagay ng sugar kasi masyado naman ng matamis yung ating mixture. Kaya ilulubog lang natin sa tubig para medyo lumambot po yung biscuit. Para po kapag nag-set na ito is hindi naman matigas yung biscuit na nilagay natin. Ganyan lang mga mare. Alam nyo ba, kaya ganito po yung nangyari sa aking graham bar na hiwa-hiwalay kasi binudget ko lang po yung 1 pack na
na grahams. Bali binilang ko po siya. Actually po, ano talaga siya, kumbaga, kulang siya dito sa Tupperware na ginamit ko. Kaya ang ginawa ko na lang, para po dito ko talaga siya ma-form, hiniwa-hiwalay ko po yung biskwit. Pero kung meron po kayong extra na biskwit o kaya gagamit kayo ng maliit lamang na Tupperware, pwede pong dikit-dikit yung gagawin nyo. Ako kasi, medyo malaki yung nagamit kong Tupperware, pero okay naman po yung kinalabasan nito mga mare. Hindi naman siya naging hadlang, hadlang talaga. No? Hindi po siya naging sagabal sa ginamit kong Tupperware kasi yung mixture po natin is saktong-sakto talaga dito sa Tupperware na to. Ang nagkulang lang po sa akin is yung graham. Dapat pala 2 packs po yung binili ko. Kaya lang kasi malayong tindahan at grocery dito. Kaya no choice na po. Kaya ang ginawa ko, binudget ko na lang po talaga yung biscuit para po yung ilalim at saka yung ibabaw is malagyan ko. Para makagawa nga ako nitong graham bar na lagi ko rin nakikita sa aking newsfeed. Para matikman ko rin talaga yung lasa kung talaga bang masarap ito at okay na okay po yung naging outcome nito mga mare. After na nag-set nito, hala niyo ba? Halos naubos agad namin. Hindi pa siya talagang nag-yellow is, naku, kinapak na po namin kasi nga sobrang sarap. So ito na nga mga mare, natapos na tayo mag-assemble. Bali, ilalagay natin ito sa freezer. Bali ito, nilagay ko muna siya ng mga 3 hours. After 3 hours ko pa lang siya mailalagay sa freezer, is medyo nag-set na siya. At dahil po sa pagmamadali na gusto ko siyang tikman, eto, nag-slice na po ko ng isang hiwa at tinikman po namin. At super happy talaga kami kasi ang sarap pala talaga ng combination nito mga mare. Actually po marami kayong pwedeng ipanglagay dito eh. Bala ko nga po sa susunod kong vlog is maggagawa uli ako nito. Aayusin ko na po yung paggagawa ko at lalagyan ko po ng ibang palaman or flavor sa gitna. So ito na nga, tikiman portion na tayo mga mare. Ayan, nakita nyo naman. 3 hours pa lang po yan na nasa freezer. Pero okay na po ang lasa niya mga mare. Kaya kung ako sa inyo, gawin nyo na po ito. At kung mahilig kayong magnegosyo, pwede nyo po itong idagdag sa inyong mga binibenta. So paano mga mare, salamat po sa panonood at sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na simpleng recipe na pwede nating pagkakitaan or ipanganda sa mga okasyon na darating. Even sa mga birthday, pwede po ito mga mare. At I'm sure, mauna pa itong maubos kesa sa iba nating mga nilutong mga handa o tipa mga mare. So, paano po hanggang dito na lang muna ang ating video. Salamat po sa panonood. Abangan niyo po yung aking susunod pang mga ibabahagi sa inyo na pwede niyong pagkakitaan. Thank you for watching guys. Happy cooking! Bye-bye po and God bless!